po ang lahat na magsatayo sa araw na ito. At palakpakan natin ating Diyos na buhay sa lugar na ito. Hallelujah! Yes, Lord, we give you the highest praise, Lord. Hallelujah! We lift your name on high, Jesus. You are good, Lord God. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Come on, palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Yes, Lord. We worship you and we praise your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Hallelujah. Ayan po, gusto ko lang po mag-share ng verse. Sabi po dito sa Psalms 100 verse 5, For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. So, dapat po natin i-acknowledge na ang ating Panginoon ay mabuti sa lahat ng panahon. So, tayo po'y magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah! Tayo po'y palakpak ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord. Tuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted
Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah. Hindi po natin kiyain natin mga dancers. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. So we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. So we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. You are good, Lord God. Hallelujah. We give you the highest praise, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mong Panginoon. You are good. Hallelujah. Hallelujah. Damihin po natin ang presensya ng Panginoon sa araw nito. Yes, Lord. Focus po natin ang ating isip, ating puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Upang siya lamang ang ating maparangalan at mapasalamatan sa araw nito. Hallelujah. Splendor
great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God.
You deserve our praise, Lord God. Continue to worship the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Worship you, Jesus.
malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise you, Lord God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Salamat, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Salamat sa presensya mo, Lord God. Salamat sa banal mong pangalan, Panginoon, na patuloy naming itataas sa lugar na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito na puno ng katagumpayan, Panginoon. Sa umaga na ito, Panginoon, na yung katapatan mo, yung presensya mo ang nararanasan namin, Lord God. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na patuloy mo kaming samahan kasama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa buong araw na ito, Lord God. Tunay nga, Panginoon Diyos, na wala kaming ibang itataas, pasasalamatan at dadakilain, kundi ikaw lamang, Lord God. Salamat, Panginoon Diyos. Sa oras na to, Panginoon, alam po namin ang bawat isa sa amin sa lugar na ito, pumunta dito, Lord God, nang hindi alam ang dahilan. Ang iba sa amin, Panginoon Diyos, may mga problema na dinadala, Panginoon, pero dakila ka, Lord God. At dahil dakila ka, Panginoon, anuman ang bahid ng karumihan, Panginoon Diyos, anuman ang mga bigat na dalahin ng bawat isa sa oras na to, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon Diyos, hindi ito ang aming magiging sentro, kundi ikaw mismo ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Iparanas mo sa amin sa oras na to, Panginoon, yung kadakilaan mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan ng aming mga puso na kami, Lord God, ay nasa lugar na ito upang magpuri at makinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, Father God, Panginoon Diyos. Patuloy ka namin, Panginoon, itataas sa lugar na ito, Lord God. Thank you, Lord, dahil alam namin na bawat isa sa amin dinala mo ng may purpose, Panginoon, sa lugar na ito. At yung purpose na yon, Panginoon, patuloy namin panghahawakan, Panginoon Diyos. At sa salita mo, Panginoon, na aming maririnig ngayong araw na ito, Panginoon, patuloy mong gamitin ito, Lord God. Na sa gayon, ang bawat isa sa amin, makita namin yung kahalagahan kung bakit kami narito, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa umpisa ng gawain na to at patuloy, Panginoon Diyos, na ikaw, Lord God, ang maging sentro ng 4 na sulok ng lugar na ito, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang itataas at dadakilain namin sa buhay namin, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Nakakaupo na po muna ang bawat isa. Ayan po, muli po binabati ko po ang bawat isa na mapagpalang umaga pong ngitian naman natin ang ating mga katabi. Mapagpalang umaga, sobrang dakila ng Panginoong Diyos sa araw na ito at sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang dahil nakarating tayo ng matiwasay dito, kundi nakikita pa rin natin yung mga katabi natin na nakakangiti. At nakaka-attend ng ating Sunday service. Purihin po ang Panginoon Diyos. At ngayon po sa pag-uumpisa po ng ating gawain, syempre po isang karangalan po ulit na mapaglingkuran ng Panginoong Diyos dito sa ating pulpito. At salamat sa buhay ng ating pastor sana na nagtiwala sa aking pagsasalita. At syempre, sabi ko nga po, umaga pa lang naranasan na natin yung kadakilaan ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Ako po, ramdam na ramdam ko, kaya talaga yung taas ko kanina ng kamay. Feeling ko aabot siya ng kisame, pero dahil yung height ko hindi kaya, hindi naabot. Sobrang dakila ng Diyos sa buhay ko ngayong umaga kasi praise God, kasama ko po ang mama ko ngayon dito sa Sunday service. Praise God po. At ngayon po sa pagpapatuloy po ng ating team po na The Compassionate Rescuer na ipinakilala po ng ating Pastor June last week po. Ang title po ay The Hearts of a Rescuer. Pinakilala po sa atin kung ano nga bang puso meron ng ating tagapagligtas. At dahil nalaman na natin kung anong puso at karakteristik ng isang tagapagligtas, hindi mabubuo ang pagkakakilala natin sa Kanya kung nakikilala lang natin siya sa mga bagay na nagagawa at ipinaparanas niya sa atin. Kailangan higit nating makilala rin ang Panginoong Diyos sa kung sino talaga siya. At ano yung mga bagay na kaya niyang gawin natin, na kaya niyang gawin sa buhay
natin. Ano po, ngayong araw po na to, pag-aaralan po natin ang The Great Rescuer. Ano po, nabanggit na po ng Pastor June last week kung anong klaseng puso ang meron ng ating rescuer, dapat compassionate. Di po ba kailangan na dun yung puso ng pagiging maawain? Ano po, dapat nandun yung puso ng mapagmahal. Hindi ka namimili ng mamahalin mo. Hindi ka pipili ng kakaawaan mo. Di ba? Hindi ganun ang Panginoong Diyos, kaya hindi rin dapat tayo ganun. Ano po? At sa oras na to, na pag-aaralan po natin ang The Great Rescuer. Sa Tagalog po, ito po ay dakilang tagapagligtas. Ano po? Ngayon malalaman po natin kung paano ba natin makikita ang Diyos bilang dakila sa buhay natin. Kalimitan po kasi nakikita natin na dakila ang Diyos pag may problema lang tayo eh. No? Tsaka natin nakikita, sasabihin natin, Lord, dakila ka. Kasi binigay mo yung pangangailangan ko. Lord, dakila ka kasi sinagot mo yung panalangin ko. Pero sa tuwing hindi pa nasasagot ang panalangin natin, nakikita ba natin siya bilang dakilang Diyos? Yun po yung magiging katanungan natin ngayon. At dahil ito po, ang topic natin ngayon, unahin po muna nating i-describe kung ano nga ba ang great. Ano po, kasi sa ibang ang pagkakaintindi natin, tinranslate natin kanina sa Tagalog, ito po ay dakila. Pero, sabi po ni Google, ano po, ang great daw po, it is ability or quality considerably above the normal or average. Ibig sabihin po, being great means someone can do things extraordinarily that cannot be done by a simple and normal person, such as direct healing and miracles. Wala naman po siguro dito sa atin na kayang magpagaling na talagang direkta, pag namatay, bubuhayin mo yan. Wala pa naman nakakagawa nun. So sinasabi natin, ang isang great rescuer ay isang tao o may kakayanan na gumawa ng mga bagay na hindi kaya ng isang ordinaryo o simpleng tao lamang. So last week po, Pastor June once said or stated that a rescuer has the quality of being sacrificial, compassionate, and loving. Ano po? So ibig sabihin, ang isang rescuer daw po kailangan sacrificial. Siyempre, halimbawa na lang natin yung mga nagre-rescue. Halimbawa, may baha, kaya may sunog. Very sacrificial yan. Bakit? Hindi naman nila alam kung pagpunta nila doon sa baha, madamay sila doon sa baha. Kung pupunta sila sa isang sunog, hindi rin nila alam kung lalabas silang ligtas doon sa mga sasagipin nila sa gitna ng sunog. Ano po? So kung makikita natin dito, ang kadakilaan po ng Diyos, it is very sacrificial. Ano po? It is very compassionate and loving. Kasi hindi mo po magagawa ang isang bagay nang wala kang pagmamahal. Ano po, even sa mga ministries na meron tayo, hindi mo mapagtatagumpayan yung mga ministries kung hindi mo mahal din yung ginagawa mo. Ang gagawin mo lang doon, uumpisahan mo siya pero hindi mo siya matatapos kasi nga, wala ka naman talagang love and compassion doon sa ginagawa mo. Pero pag meron ka nun, alam mo sa sarili mo na kahit nagkakaroon ka ng struggle with the ministry, ipagpapatuloy mo siya. Kasi alam mo na yung pinanggagalingan ng iyong pagmamahal at kaawaan ay nasa dakilang Diyos. Ano po? Sabi po dito, today we will see how God revealed Himself by means of healing and miracles that leads to the revelation of His greatness in the accordance of His will. Ngayong araw po, yung teksto po na pag-aaralan natin ay nakapaloob po doon yung mga magaganda na ginawa ng Panginoong Diyos at hindi lang po magaganda, kundi mga kamangha-mangha. Ano po, siguro po ang bawat isa sa atin narinig na or familiar na tayo sa kwento po ng mga miracles ng Lord. Ano po, kung paano siya bumuhay ng patay, kung paano siya nagpagaling ng may sakit, kung paano siya kumilos sa buhay, hindi lamang ng mga taong sumusunod sa kanya, yung mga apostles niya, kundi kahit dun sa mga normal at simpleng taong mga nakasama niya. Ano po? Ang ating teksto po ngayon, magmumula po siya sa John chapter 6. Pero dahil sobrang haba po ng libro na ito, hinati-hati natin po siya sa kaparaanan na makikita natin kung paano ba ipinakita o ni-reveal ng Lord yung buhay niya as a great God or great rescuer. Umpisahan po natin yan sa 1 chapter 6, 1 to 15. Ito po ay yung pagpapakain po sa 5,000. Ano po, kung natatandaan niyo po ang kwento na ito, sabay-sabay po muna nating basahin ang first part po ng chapter 6 kung saan po nagpakain po ang Jesus ng 5,000 tao. Ano po? Sabi po dito, pagkatapos nito,
tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong siya ni Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito?" "Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang mga tao, sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang." Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sebada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan." Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Purihin po ang Panginoon Diyos sa kanyang makapangyarihang salita. Ano po? Dito po sa unang parte po ng chapter 6 po, na kung mababasa natin, paano nga ba ipinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa buhay ng mga tao na nagugutom na. Ano po, wala naman sigurong kayang simple at normal na tao na kayang magparami ng pagkain kung hindi ka naman magluluto din. Diba? Kung dibaga, wala kang kahit anong resources, wala kang ingredients, wala kang gagamitin na kahit ano, at yung resources mo, napakakaunti lang. Magkano lang ang meron sila at hindi ito sasapat para sa mga taong nagugutom. Pagpalagay nga po na 5,000, diba, na nandoon. Napakita po dito ng Panginoon Diyos ang isa sa mga kamangamangang kaya niyang gawin bilang siya ay may kadakilaan sa kanya mismo. Makikita natin na yung mga bagay na ginagawa ni Jesus ay hindi pang normal. Di po ba? Kaya ang mga tao noon, makikita nila, doon pa lang sila nagkakaroon ng pananaw na ang Diyos natin magbibigay talaga siya ng tagapagligtas na siyang makikita nila na kayang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay. Ang nakakatuwa lang po dito, habang binabasa ko po itong unang parte po ng John chapter 6, kung saan po makikita yung mga bagay na ginagawa ng Diyos, lalo na po dito sa pagpapakain ng 5,000. Naaalala ko po, pag kami ay nag-outreach, lalo na po yung sports camp, sa totoo lang po, napakahirap naman talaga mag-budget ng mga pagkain na hindi natin alam kung ilan ba yung a-attend. Magtatanungan, maglilistahan kung ilan ang a-attend, pero darating ang oras, bigla pa lang dadami. So, magkukulang yung pagkain. Dito po sa ating binasang teksto, naranasan din po ng mga tao dito kung paano sila magkulang. Ano po, at dito nakita rin natin kung paano nila nakita yung pangangailangan nila doon sa kanilang resources. Pero, pinaranas sa kanila ng Panginoon Diyos na hindi nila kailangan mag-alala. Ano po, hindi nila kailangan mag-isip dahil may dakilang Diyos na magpo-provide para sa kanila. Pinakita dito kung paano tayo magkakaroon ng act of initiative na humingi ng tulong. Ano po, dahil makikita natin hindi naman lahat ng tao kayang lumapit sa Diyos kasi syempre yung iba, prideful. Iisipin nila, hindi, okay lang kahit magutom ako, mamaya na lang ako kakain kung may tira. 'Di ba? Pero dito, ang mga tao, dahil sa pag-aalala nila, humanap sila ng tao na dadaingan nila. At syempre, si Felipe, bilang malapit siya kay Jesus, siya mismo yung humingi ng tulong at nagtanong, ano ba ang dapat nilang gawin. Mamaya po, masigit natin pagtutuunan ng lahat ng mga himala na ipinakita ng Diyos sa buhay ng mga taong ito at lalong-lalo na yung kadakilaan niya. Ito pong
susunod na parte ng John chapter 6. Ito naman po ay tungkol sa kung paano lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Manggagaling po ito sa Juan chapter 6, 16 to 21. Sabi po dito, nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila sa Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Tuwang-tuwa nilang pinasakay sa Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Kung makikita naman po natin dito, iba-iba, iisang chapter lang po siya, pero iba-ibang mga bagay ang ipinapakita ng Panginoon Diyos. Ano po, wala rin kaya, dun sa umpisa natin binasa, walang may kaya na paramihin ang 2 isda at 5 tinapay. Walang may kayang gawin nun na bigla-bigla, nandoon lang, tapos sinabi na mamigay. Pag nabigay, hindi na nauubos yung pinamimigay. Ano po, walang may kaya nun. At lalo pa, wala ring may kaya na lumakad sa ibabaw ng tubig. Ano po, doon natin nakikita kung paano ang Panginoon Diyos, ipinapakita niya ang kanyang kadakilaan, hindi lamang sa mga tao nangangailangan, kundi doon sa mga tao na nangangailangan makakita ng kanyang kadakilaan. Ano po? Ngayon po, titingnan natin yung kasunod po na ating parte po ng verse natin after po nito ng lumakad si Jesus. Ito po ang huli nating pag-uusapan para dito po sa chapter 6 kung saan po makikita natin si Jesus bilang tinapay ng buhay. Ano po? So, iisa-isahin po natin ito mamaya. Makikita po ito sa John chapter 6 verses 27 to 35 and 63 to 65. Ipinutol ko po ito dahil ito po ay hanggang 71. Kung bubuin po natin ito ng basa, baka hanggang next Sunday po tayo. Ano po? Sabi po dito, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Diyos ng tao, ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Hinighlight ko po ito dahil dito po makikita natin na ang mga tao meron silang kusa. Ano po? Meron silang desire na magtanong kung ano ba yung mga dapat nilang gawin upang sila mismo maranasan nila yung himala at kadakilaan ng Diyos sa buhay nila. Sa pagpapatuloy po sabi dito, ito ang ipinagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ano pong himala ang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Sumagot si Jesus. Ito pong sagot ni Jesus, ito po yung mga bagay, kaya ko po siya in-highlight dahil mapangahawakan natin na yung salita ni Jesus dito, ito yung mga bagay na alam natin, na nababasa at naririnig lang natin, pero hindi natin alam, nararanasan na din po pala natin. Ano po? Sabi dito, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sa pagpapatuloy po, sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kung tayo po ay pupunta sa 63 to 65, ang sabi po dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito'y nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang makakanulo sa Kanya.
Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan, kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin, malibang ito'y loobin ng Ama. Ano po? So kung dito sa nabasa po natin, na teksto po mula sa John chapter 6, hindi po nagpakita ng mga himala o mga kamangha-manghang bagay ang ating Panginoong Diyos dahil lamang gusto niyang mabilib ang mga tao sa paligid niya. Hindi niya rin ito pinapakita para lamang yung mga tao sa paligid niya ay malaman na siya mismo, siya lang yung may kayang gawin yon. Pinakita niya yon dahil alam niya ang mga tao hindi marunong sumampalataya. Dahil nakikita niya na ang mga tao ay hindi marunong sumampalataya, siya mismo ang gumawa rin ng kaparaanan kung paano maihahayag ano po ang kanyang kadakilaan sa mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ano po, dahil kung makikita ng mga tao na kaya lang din naman pala ng isang tao gawin yon, sa tingin niyo po papaniwalaan nila na dakila ang Diyos? Di ba hindi po? At dahil siya lamang po ang nakagawa nun, makikita ng tao na malalaman at makikita nila at sila mismo, alam nila kung kanino sila sasampalataya. Ano po? Ngunit sa kabuuan po nito, sa mga bagay na nagawa ng Panginoon Diyos na himala, yung mga bagay na ginawa niya, ipinakita niya sa mga tao, maihigit pang kadakilaan siyang ipinakita, ano po, at ipinaranas at naihayag iyon sa Biblia. Ano po, higit na kadakilaan na ipinakita niya sa atin kung paano nagsakripisyo ang ating Diyos Ama para sa Kanya mismong anak. Ano po, kung paano niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga ng isang pastor na napakinggan ko po nung ako ay hindi pa po nakakapag-church dito sa Holy. Bago pa lang po ako na bumabalik po kasi dati po di ba po nagmi-mission ako tapos na-stop po ako nung pandemic. And then yung ginagawa ko na lang po noon dahil pandemic nga po, nakikinig na lang doon sa mga online service na kung sino lang yung matapatan papakinggan, ano po. Pero may isa pong tumatak sa akin na sinabi doon ng isang pastor na ang kadakilaan ng Diyos, hindi mo lang siya makikita sa kung paano siya sumagot ng panalangin mo. Una pa lang na iparanas at napakita niya na yon simula nung ibinigay niya si Jesus na magsasalba sa'yo. Ano po, at tunay nga po na hindi naman natin mararanasan or hindi tayo makakatayo dito sa lugar na kinalalagyan natin kung hindi nag-sacrifice si Jesus through crucifixion. Ano po, at dito pa lang, naihagyag na agad ang kadakilaan ng Diyos. Alam niyo po ba kung pag-uusapan po natin ang kadakilaan ng Diyos, God's greatness, number one, is immeasurable. Ano po, hindi masusukat kung gaano kalaki o gaano kahaba kung paano kadakila ang Diyos. Walang kayang sumukat nun. Ano po, hindi natin masasabi na, yung kadakilaan ng Diyos, simula ang uno hanggang antipolo lang yun eh. Nandun lang yung pagpapala niya. Lagi ko po naalala, sinasabi sa akin ng mentor ko si Pastora Gracia, ang pagpapala ng Diyos wala lang sa isang lugar. Kung saan kanya ilalagay, kung saan kanya itatanim, naroon ang pagpapala ng Diyos. Ano po? Kaya walang makakapagsabi kung gaano kalaki o kalawak ang kaya niyang gawing pagbabago sa buhay mo. Walang makakasabi kung gaano kalaki at kalawak yung pagpapala na naghihintay sa'yo kung sasampalataya at maniniwala ka lamang sa Kanya. Pangalawa po, God's greatness is incomparable. Ano po? Walang kayang ikumpara sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Lalo na po yung pagkapako sa krus. Though yung may mga tao po na ginagawa iyon, ano po, bilang sakripisyo nga daw po nila kada Holy Week, di po ba? Ginagawa nila yung paghihirap dahil iniisip nila na pag ginawa nila yon, mararanasan at sila mismo, masasabi nila na, naramdaman ko kung ano yung sakit na dinanas ni Jesus. Pero hindi po doon nasusukat at maikukumpara ang dinanas ni Jesus na ano po, para makita natin kung ano ba yung kaligtasan na tinanggap natin. At syempre po, pangatlo, God's greatness is expected but unpredictable. Ano po? Alam na natin na Diyos siya. Siyempre, pag Diyos, dakila talaga. Makapangyarihan. Marami siyang kayang gawin at alam niya, kilala niya kung sino ka. Pero, He is unpredictable. Hindi mo alam kung kailan mo matatanggap yung pagpapalang inaantay mo. Hindi mo alam kung kailan mo matatanggap yung kagalingan na patuloy mong idinudulog.
Hindi mo alam kung kailan siya kikilos, yung makikita mo kung paano yung kilos na gagawin niya sa buhay mo. Pero isa lang ang expected natin. Dakila siya at kikilos siya sa buhay mo. Ano po? At sa pagpapatuloy po natin, sa mga ganitong bagay, makikita natin ang kadakilaan ng isang tagapagligtas sa 3 bagay. Ano po? Siyempre, unang-una po, through life. It is the great rescue through life. Sa buhay po. Ano po? Sabi po dito, sa binasa natin kanina sa John 6:33, "For the bread that God gives is he who comes down from heaven and gives life to the world." Ano po? Dito po, sa great rescue through life, umpisa pa lang po na ang Diyos natin ay isinilang. Ipinagkaloob niya na agad ang kanyang dakilang anak upang tayo mismo ay maligtas. Ano po? At itong buhay na to, hindi lang siya yung basta buhay na mamumuhay kasama natin. Itong buhay na to, yung magiging sakripisyo para tayo ay mabuhay. Ano po? Sabi po dito, Jesus came to rescue the sinners, and it is a great act of love and compassion. Ano po? Sa pamamagitan po ng kanyang pagsagip sa atin sa buhay, sa paggamit ng buhay ni Jesus para maligtas ang mga makasalanan, ang kadakilaan ng Diyos ay ipinakita niya at pagmamahal niya sa pamamagitan ng buhay ng kanyang anak na si Jesus. Sabi po dito, Jesus came as the revelation of salvation. Ngayon po, sa mga panahon na to, meron tayong batayan yung Biblia. Ano po? Pag tayo ay nag-uwi ng soul, nag-evangelize, tapos ipapakilala natin yung kaligtasan, yung salvation, meron na agad tayong libro. Meron tayong Bible na binabasa, meron tayong pinagbabatayan, meron tayong isinasagot sa kanila. Sabi sa Bible, ito yung nasusulat. 'Di ba? Pero, noon po, yung buhay mismo ni Jesus Christ, ang naging revelation ng salvation. Ano po, hindi lang siya basta sinabi, ipinakita. Ano po, ipinakita siya at naranasan mismo ni Jesus. And it is a great rescue through life na ang buhay niya mismo ang naging sakripisyo para ma-reveal ang kanyang salvation. Ano po, and last po, sabi dito, Jesus came to live in accordance of God's prophecy. Ano po, ang buhay po ni Jesus dito sa mundong ibabaw, ito po yung nagpapakita na ito yung katugunan sa mga bagay na pinag-aalala ng mga tao. Saan kaya ako mapupunta pag namatay ako? Ano kayang mangyayari sa akin pag namatay ako? Saan ba ako pupunta, sa langit o sa impyerno? Pero dahil ang ating Diyos is a great rescuer, inaalis niya yung worry natin. Inaalis niya yung takot, yung pagdududa, yung mga bagay na nasa atin para hindi natin makita na merong nagligtas. Di po ba? At dahil ang Diyos natin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, through His life, we are saved. Amen po ba? Amen. Napakadakila po ng Diyos. Kasi po, alam niyo po ba, sa totoo lang, ikinukwento ko po ito sa mga pastors natin. Ako po kasi, isa sa naging weakness ko po no nag-umpisa ako dito sa Holy, evangelism po talaga. Parang nakwento ko na rin siya before, na ang weakness ko po ay evangelism. Kasi po, paano ko ba ipapaliwanag sa kanila? Paano ko sila may hikayat na sa pamamagitan ng pagliligtas ni Jesus, nandito tayo, buhay tayo. Yun po yung kahinaan ko. Hindi ko alam kung paano ko ba ibabahagi ito sa kanila na yung buhay ni Jesus yung naging sakripisyo. Pero sa ganitong mga pagkakataon po, sa mga ministry na kinapapalooban ka sa tulong ng ating mga pastors at mentors na nagtuturo, ano po, mas lumalawak yung nagiging pagtingin natin doon sa sacrificial life ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Tsaka natin nakikita yung kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng umpisa pa lang ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Ano po? Pangalawa po, the great rescue is revealed through death. Ano po? Sa kamatayan. Dahil una pa lang ibinigay na ang kanyang buhay bilang sakripisyo para iligtas ang mga makasalanan, ano po, at ang mga tao na
hanggang ngayon ay hindi pa siya kinikilala. Ngayon po, isa sa mga dakila na pagliligtas ng ating Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ano po, sabi dito sa John 6:39-40, "And it is the will of Him who sent me that I should not lose any of all those He has given me, but that I should raise them all to life on the last day. For what my Father wants is that all who see the Son and believe in Him should have eternal life, and I will raise them to life on the last day." So kung makikita po natin dito, His death is the manifestation of hope and new beginning. Ano po? So umpisa pa lang hindi naman alam ng mga tao. Ano po, yung iba na mga hindi naniniwala kay Jesus, hindi nila alam na mayroong magliligtas sa kanila. Ano po, at hindi rin nila alam na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus, maliligtas sila. But His death is the manifestation of hope and new beginning. Kadalasan, pag tayo po namamatayan, nawawalan ng mga kapamilya o mahal sa buhay, nakikita natin ang kamatayan bilang huling sandali na tatawa ka na. Yun na yung katapusan din ng buhay mo, lalo na pag mahal mo sa buhay ang nawala. Yun na, parang end of the world na sa atin. Ano po, yun na yung katapusan ng lahat ng meron sa atin and even our life. Pero dito po, sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, mas ipinakita niya po na merong hope. Mas ipinaranas niya po na merong bagong pag-asa na naghihintay sa atin dahil siya ay namatay. Ano po, kasi dapat kung hindi siya namatay para sa atin, yun po literal na wala na tayong hope. Kasi ang lahat sa atin, mapupunta na sa impyerno. Pero dahil sinagip tayo ng ating great rescuer, nakakita tayo ng new beginning and hope. Sabi po dito, the Lord revealed His greatness through the sacrificial death of His Son to fulfill the promise of salvation. Hindi lang siya namatay dahil sinabi na kailangan mong mamatay. Hindi lang siya namatay dahil lang may nag-utos. There is a great reason kung bakit namatay ang Panginoon Diyos, and that is to fulfill the promise of salvation. Sabi po dito, His death symbolizes His great love and compassion for us to be saved and rescued from sin and death. So makikita po natin dito, kaya minsan ng mga tao, ang mahirap lang po kasi, hindi naman po natin nila lahat. Pero kasi po, ang nagiging dahilan ng tao lang ako eh. Di naman ako Diyos. Di po ba? Pero ang mismong Diyos natin, ibinaba niya ang kanyang dakilang anak para wala tayong mairarason sa harapan niya. Na lahat ng hirap, even death, kinonquer ni Jesus Christ para wala tayong maidadahilan. Even Jesus, hindi niya ipinakita yung takot niya kung mamamatay man siya. Bakit? Kasi may kasiguruhan siya. Ngayon, tayo mismo makakasagot sa sarili natin na may takot ba ako mamatay? Katulad ba ako, yung kalooban ko ba ngayon ay magiging manifestation din ng kung paano isinabuhay ni Jesus Christ yung pagkawalan ng takot, mamatay, at makita yung bagong pag-asa dahil sumasampalataya ako sa Kanya. Di po ba? So makikita natin dito, the great rescue through death is the fulfilling of the promise of salvation. And last po, the great rescue through resurrection. Di ba po, itong proseso na to, talagang ilang beses na natin siyang binabasa sa Bible, ikinikwento, isinishare sa mga tao, lalo na through evangelism, kung paano nabuhay, namatay at muling nabuhay si Jesus. Pero, this resurrection is another act of great rescue. Ano po, hindi lang nung ibinigay si Jesus na nabuhay siya, hindi lang nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, kundi maging ang kanyang muling pagkabuhay ay isa sa mga dakilang act of rescue. Sabi po dito sa John 6:35 and 51, I am the bread of life, Jesus told them. Those who come to me will never be hungry, and those who believe in me will never be thirsty. I am the living bread that came down from heaven. If you eat this bread, you will live forever. The bread that I will give you is my flesh,
which I give so that the world may live. Sabi po dito, Jesus' resurrection is the revelation of His ultimate greatness. Ano po, yung higit na kadakilaan niya ay mas ipinakita nung muli siyang nabuhay. Ano po, kasi ang mga tao, lalo na noon, hanggang ngayon, lagi silang, sige nga, pakita bago ako maniwala. Diba? Kumbaga, to see is to believe. Kung makikita nila, tsaka lang sila maniniwala, tsaka lang sila mananampalataya. Kaya ano ang ginawa ng ating dakilang Diyos? Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa kanyang bugtong na anak nang sa gayon, maisabuhay at mamanifest ang totoong diwa ng ultimate greatness ng ating Panginoong Diyos. Ano po, ang Panginoon kasi natin, sabi nga natin kanina, is really unpredictable. Wala namang walang nakakaalam sa kanila, kundi si Jesus lang na nagsasabi at ipinapadaan sa Kanya ng ating Diyos Ama tuwing mag-uusap sila. Ano po? Pero tayo, di ba, ang mga tao kailangan pa nating pilitin eh. Oo nga, totoo nga, maniwala ka nga. Hindi nga. Gaganon pa yung mga tao eh. Di ba? Pero dahil this is the great rescue through resurrection, ipinakita at isinabuhay ng ating Panginoong Yesus ang kadakilaan ng kanyang Ama noong siya ay nabuhay ng magmuli. It signifies the victory over death and providing hope for believers' own resurrection. Ibig sabihin po, kung ang Panginoong Yesus isinabuhay niya na mabubuhay talaga siya after 3 days, at ipinakita ang kadakilaan ng kanyang Ama sa pamamagitan ng pagkaroon ng resurrection, bakit hindi tayo maniwala? Di po ba? Bakit nagkakaroon tayo ng pagdududa? Bakit tayo nagkakaroon ng takot mamatay? Siguro kasi, ang mga takot, sabi po nila, ang mga takot lang naman mamatay yung hindi kilala ang Diyos. Kasi hindi nila alam yung patutunguhan nila. Pero dahil tayo, kilala natin ang Panginoon Diyos, nananampalataya tayo at higit sa lahat, tinanggap natin siyang tagapagligtas. Binibigyan niya tayo ng kasiguruhan sa hinaharap natin. Sa future na meron tayo, na ang meron lang sa atin ay katagumpayan. Di ba nga sabi po, walang anak ng Diyos na talunan. Amen po ba? Amen. Walang anak ng Diyos na ipinahiya niya. Di po ba, naalala ko na nag-take ako ng board exam, yun yung sinabi ni Pastora Gracia, walang anak ng Diyos na pinahiya niya. Di ba? Kaya kung tayo, ibabahagi natin sa mga tao na there is a resurrection after life, kung ikaw ay maniniwala. At sinagot nila sa'yo, hindi nga, Lord, alam ko, hindi mo ko ipapahiya at ipapakita mo sa kanila kung ano yung ipinaranas at ipinapakita mo sa akin. Ano po? Mahirap po kasi, sabi nga po, you cannot give what you don't have. Hindi mo mai-offer sa kanila ang salvation na itinuturo kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo pa tinatanggap ang salvation. Hindi mo maibibigay sa kanila yung katotohanan na there is resurrection after life kung ikaw mismo hindi ka naniniwala na may resurrection after life. Amen po ba? Di po ba? Kaya ang bawat isa sa atin, etong 3 bagay na ito, through life, through death, through resurrection, ito po yung foundation ng buhay natin. Dito po unang ipinamalas ng Panginoong Diyos ang tunay na diwa ng kanyang dakilang pagliligtas. Siguro may mga pagkakataon na naliligtas tayo pag tayo may sakit. Niligtas niya tayo doon sa malaking gastos sa ospital. Niligtas niya tayo sa sobra-sobrang panghihina ng katawan. Niligtas niya tayo doon sa mga problema natin financially. Niligtas niya tayo doon sa mga dapat ipapahiya tayo ng tao. Siguro doon lang pa lang natin nakikita ang kadakilaan niya. Pero ang tunay na kadakilaan ng Diyos, it is seen through life, death, and resurrection. So dito po, makikita natin ang implication of an ultimate rescue. Ano po, paano natin mararanasan at paano natin makikita in our daily lives yung implication po ng ultimate rescue ng Panginoon Diyos para masabi talaga natin that He is great and powerful. Unang-una po, testing of faith. Ano po? Sino po? Lahat naman po siguro tayo nasubok na ang pananampalataya. Ano po? Meron dito,
balik harap ba yun o atras abante? Ano po, sige, mananampalataya ako ngayon. Maya-maya, hindi talaga kaya to. Di ba? O kaya, minsan sasabihin, Lord, I believe in you, you will provide, ikaw ang magbibigay ng pangangailangan namin. Maya-maya, tao po, pwede pong umutang. Diba? Nawala yung pananampalataya. Kasi, ikaw na yung gumawa ng sarili mong action eh. Diba? Ikaw na yung naganap ng sarili mong solusyon. So, wala yung faith. Nawala yung faith. So, dito, para maranasan natin yung ultimate rescue, first, our faith needs to be tested. Sabi po dito sa John 6:5-6, Jesus looked around and saw that a large crowd has coming to him. So he asked Philip, where can we buy enough food to feed all these people? Tingnan niyo po itong naka-highlight. He said this to test Philip. Actually, he already knew what he would do. Ang ganda po nito, bakit po? Kadalasan kasi, may tinatawag tayong deception, worry, doubt, na naglalagay sa utak natin ng mga isipin na hindi na natin nakikita yung mga bagay, yung wisdom ng Lord na ito yung dapat mong gawin. Ano po, kahit siya ay si Jesus, alam niya ang gagawin niya, alam niyang makapangyarihan siya, at alam niya yung mga bagay na kaya niyang gawin sa buhay ng mga tao, he tend to ask Philip still. Nagtanong pa rin siya, anong gagawin ko? Kasi nga, gusto niyang malaman kay Philip mismo kung nananampalataya ba si Philip. Maybe some of us here are being tested in our faith. Ano po, baka ang Lord sinusubok ka lang ngayon. Baka inaantay lang niya na mas panghawakan mo yung salita na ibinibigay niya sa'yo. Ano po, sabi sa 2 Corinthians 5:7, believe by faith, not by sight. Ano po? Kasi dati, sabi ko nga po, pag nagkakwentuhan kami sa cell group namin, nila Paul, na, alam nyo, nakakatuwa pala pag nanonood tayo ng Superbook, yung sila Gizmo. Bakit? Kasi pag nanonood kami noon, iniisip namin, paano kaya kung parehas kami nung nila Joy doon sa cartoon, na nakakarating kami doon sa kwento sa loob ng Superbook. Di po ba? Doon nakakausap nila si Jesus sa harapan. Di ba, Lord? Jesus, ano pong gagawin namin? Nagugutom yung mga tao. Jesus, anong gagawin natin? Ang lakas ng bagyo, ang lakas ng ulan. Natatanong nila directly. Pero tayo, na mapapalad ng mga tao, tinuruan tayo mismo that we should live by faith, not by sight. Ano po? Halimbawa na lang po sa buhay ng mga tao na nananalangin para sa mga business nila. Kailan kaya ito magbo-boom? Kailan kaya ito magpo-prosper? Kailan kaya ito tatakbo ng talagang maginhawa ang aming business yung hindi kami malulugi? Baka ngayon, God is testing you kung paano mo pangahawakan yung pangako niya that He will make you prosper. Pero kung hindi natin alam yun at wala tayong alam ng mga salita ng Diyos, tatalikod ka na kaagad. Hindi na mo naman magsisimba, kailangan kong fokusan tong business ko eh. Kailangan kong magtuon. Sa susunod na ako mananalangin, nakakaya sa Lord, wala akong maibigay. Diba? Ganon yung nagiging thinking ng mga tao. Pero ano lang ba ang gustong, sabi kanina doon sa binasa natin sa John, diba? Ang gusto lang ng Lord, maniwala at sumampalataya ka. At siya na ang bahalang kumilos at magpakita ng mga kamanga-manga. Family reconciliation. Siguro ang bawat isa sa atin dito may hidwaan sa pamilya, magkakaaway na kapatid, hindi okay na magulang at mga anak. Pero makikita natin, through testing of faith, mas mapangahawakan natin na ang Diyos, ayusin niya ang pamilya na meron ako. Ang Diyos, siya ang kikilos sa pamilya na meron ako. Kung pangahawakan po natin yon, yung doubt, yung fear, instantly vanished. Bakit po? Kasi may pinanghawakan ka na. May panlaban ka. Di po ba? Sabi nga po sa Proverbs 9:10, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin po, kung tayo mismo, hindi tayo natatakot sa sitwasyon, kundi natatakot tayo na pag hindi tayo sumunod, baka ang Lord ang magalit sa atin. Di ba? So kung isipin natin yun, nagkakaroon tayo ng wisdom, what we should do.
We should seek Him first. Matthew 6:33. Dun sa problema na meron tayo. And that's the time you will see that your faith is being tested, but you can stand on it. Kaya mong tayuan yung pananampalataya na meron ka. Ano po? Next po, the assurance of rescue. Ano po? Being a great rescuer, at sa pagbasa natin, noong mga himala na ginawa ng Panginoong Jesus sa harapan ng mga tao, it gives us the assurance of rescue. Ano po? Ang mga tao, lalo na halimbawa, mga nasa baha, nasa sunog, may emergency, syempre mas napapalagay sila pag alam nilang may papuntang sasagip eh. Pero pag alam nila na halimbawa sa baha, tulong, kailangan namin ng tulong. Walang nakakarinig, walang nakakakita sa kanila, walang mag-provide na kahit anong tulong. Siyempre, nandun na mabubuo yung takot mo, pag-aalala mo, pagdududa mo. Tapos, ang mangyayari pa, susumbatan mo pa ang Lord. Totoo bang Diyos ka? Bakit mo kami nilagay sa ganitong sitwasyon? May mga ganong ganap pa. Di po ba? Kasi nga, wala silang salitang pinangahawakan that there is assurance of rescue. Nasasagapin ka ng Lord kung tatawag ka lang. Kanina, di ba, binasa natin dun sa John chapter 6, kung paano dumulog yung mga tao kay Jesus at yung sinabi nila, yung mga pag-aalala nila na, paano kakain ang 5,000 tao na to? Di ba? Paano mangyayari? Merong lumalakad doon, hindi namin alam kung sino. Yung pala sa Jesus lang. Makikita mo yung takot sa kanila. It is because wala pa silang nare-receive na assurance. But when Jesus came, the assurance of rescue, napamuhay, na-receive nila. Di po ba? Sabi sa John 6:20 and 37, don't be afraid, Jesus told them. It is I. Ako to. Everyone whom my Father gives me will to come. I will never turn away anyone who comes to me. Kaya minsan nakakalungkot po pag sinasabi ng mga tao na nananalangin naman ako pero wala makasalanan talaga siguro kaya ayaw pakinggan ni Lord. O kaya, bakit kaya hindi ikaw siguro favorite ka ni Lord? Puro prayer mo yung sinasagot, yung akin hindi. Pero kung alam mo ang John 6:37, alam mo sa sarili mo na never tumalikod si Lord sa lahat ng panalangin ng taong dumudulog sa Kanya. Sabi po, di ba? I will never turn away anyone. Wala siyang lalayuan, wala siyang tatalikuran, wala siyang i-reject. Doon mo makikita yung assurance of rescue niya. Siya na mismo ang nagsabi sa iyo ngayon at nagsasabi sa iyo ngayon, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba, huwag kang panghinaan ng loob. May assurance tayo. Parang yung doon sa safe zone po namin. Ang ibig sabihin ng SAFE, spelling na, SAFE, Security Assurance for Everyone. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng assurance. Sana all may assurance. Diba? Diba, binibigyan tayo ng kasiguruhan na meron tayong pinanghahawakan. Di po ba? Katulad na lamang, halimbawa, alam niyo po sa totoo lang, ang laki ng tulong pag meron kang nakakausap na mga mentors, pastors, leaders na makakapagpamotivate sa'yo at nagpapataas ng encouragement na meron kang panghawakan. Alam niyo po, every time na halimbawa, nandito ako sa loob ng school or even dito sa church. Tapos, meron nagiging struggle, halimbawa, sa mga gawain, sa ministry, or even in my personal life. Tapos, kakausapin ako ng mga pastors and ng leader. Sasabihin sa akin, Catherine, huwag ka mag-alala. Okay lang yan. Ang word ng Lord. Di mo ba? Laging nagagaya ko na kung paano niya ako usapin kasi ang word ng Lord. Di ba? Ngayon, kung alam natin yung salita ng Panginoong Diyos, hindi na tayo matatakot. Mawawala yung pangamba. Hahakbangan natin ng hahakbangan yung mga bagay na nasa harapan natin kasi may pinangahawakan ka. Di po ba? Amen po ba? Amen. Lastly po, bago po yan, sabi po sa Hebrews 11:1, the assurance of things that hoped for, the conviction of things that have not seen. Siguro sa ngayon, may mga bagay ka pang hindi nakikita na merong magandang result sa mga ipinapanalangin mo. But when the Lord gives you the assurance that there are things that you should hope for, grab it. Diba? Panghawakan mo yon.
Kasi doon pa lang sa life, death, resurrection, hindi pa ba sapat na assurance and confirmation yon na ang lahat-lahat ng mga bagay na kakulangan sa atin at mga kasalanan na meron tayo, we are already saved. Amen po? So doon po natin makikita ang assurance of rescue. And lastly po, eternal promise. Di po ba? Since we have the assurance, we have the eternal promise. Sabi po sa John 6:35 to 51, I am the bread of life, Jesus told them. Those who come to me will never be hungry. Those who believe in me will never be thirsty. I am the living bread that came down from heaven. If you eat this bread, you will live forever. The bread that I will give you is my flesh, which I give you so that the world may live. It is eternal promise indeed. Ano po? Bakit po? Siya ang tinapay ng buhay. Siguro kung tayo kakain ng mamon doon sa Goldilocks, isang ganon, bitin ka pa. Di ba? But when you accept that the Lord is the bread of life in your life, you will never be hungry. You will never be thirsty. Yung mga bagay na kinauuhan mo dito sa mundo, pera, material na bagay, walang-wala yun sa yung satisfaction na kayang ibigay sa atin ng Diyos. Di ba pinangako niya sa atin na kahit kailan, hindi niya tayo pagkukulangin. Ano po? Hindi niya tayo bibigyan ng dahilan para mag-alala sa mga bagay, lalo na sa provision. Ano po? Dahil siya ang ating Jehovah Jireh. He is the great provider. Ano po? Sabi sa Matthew 4:4, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Di po ba? Ito, isa to sa eternal promise niya. Walang sino man na anak ng Diyos na magugutom. Amen po ba? Sino ditong gutom na? Sabi ng Lord, walang magugutom sa atin. Busog na tayo sa salita pa lang niya. Sabi pa dito po, John 20:29, blessed are those who have not seen and yet have believed. Pinagpala ang mga tao na naniniwala kahit hindi pa niya nakikita. So if we hope things to come in our way, na alam natin na galing at kalooban ng Panginoong Diyos, expect something greater. Because our God is great. Ano po, napakabuti ng Panginoon Diyos kasi sa mga ganitong kaparaanan, yung ina-expect natin, dun sa Bible lang natin nababasa, yung being a great rescuer niya. Kung paano na-manifest yung salvation, resurrection ng buhay niya through His death. Pero dahil dakila siya at mabuti siya sa buhay natin, up until now, we are experiencing His greatness. Nararanasan natin yung kadakilaan niya at yung patuloy na pagliligtas niya. Ano po, hindi doon natatapos doon sa krus. Yung pagliligtas niya, kundi hanggang ngayon. Tingnan niyo po yung katabi niyo, hanggang ngayon nililigtas pa rin yung katabi niyo. Kung ano man yung mga bagay na dalahin, bigat, o kung ano man yung mga bagay na hindi natin nakikita na ginagawa ng Diyos sa atin, ngayon tingnan na natin siya bilang pagliligtas. Baka may mga pagkakataon na dapat tumalikod ka na pala, pero dahil niligtas ka niya ulit sa sitwasyon mo, nandito ka pa rin. Baka may pagkakataon na dapat nag-backslide na o kaya dumating sa pagkakataon na hindi mo na siya kinilala kasi nga sobrang lugmok ka na sa problema, pero niligtas ka pa rin niya ulit at nandito ka pa rin ulit. Di po ba? Sa mga ganong bagay, mas nararamdaman at nakikita natin na ang Diyos ay dakila. For our conclusion po, sabi dito, in every trial, temptation, and moment of despair, God reveals Himself as our great rescuer, faithful, powerful, and full of mercy. From the pages of Scripture to the stories of our own lives, we see a consistent pattern. Ito po, sabi dito, first, God steps into our brokenness. Sa umpisa ng buhay natin, may mga bagay tayo na dinurog tayo ng tao, panahon, pagkakataon. But He delivers us from danger. Kaya natin naranasan yung brokenness na yon, kaya natin naranasan yung pain, yung sakit, yung hirap, hindi mo alam, sinisave ka lang pala niya from danger.
Naalala ko po yung kwento ni Samson na pinag-usapan namin ng cell grouping namin noon. Na yung layon na iniharap ni Lord kay Samson, it's not just because gusto niyang takutin o sunggaban si Samson. Pero yung layon na yon, it symbolizes God's warning na merong mangyayari na hindi maganda kay Samson. Pero, nineglect niya. Baka sa oras na to ngayon, God is speaking to you. Baka nasa sitwasyon tayo ngayon na ang bawat isa sa atin, nakikita natin yung sitwasyon natin na pahirap sa atin, burden, at gusto mo nang sumuko. But the Lord is just delivering you from danger. Baka pag pinagpatuloy mo pa yan, mas lalo kang mapasama. Baka pag mas ginawa mo pa yung gusto mo at hindi ka nakinig sa Panginoon Diyos, mas doon ka pa mapasama. It brings us into freedom. Sabi nila, pag nasa Lord ka, wala kang kalayaan kasi dapat na doon ka lang sa Kanya. Hindi ka makakagawa na makakapag-inom ka, makakapagbisyo ka. The freedom that God can give is incomparable to the freedom that the world gives. Dahil yung freedom na ibinibigay ng mundo, it will lead us to death. Pero yung freedom na ipinagkakaloob ng Lord, it leads us to eternal life. Ano po? Whether through miraculous intervention or quiet strength, His saving hand is always near. Trusting in Him means we are never truly alone or without hope. He is not only willing to rescue us, He delights in doing so. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa oras po na to, makikita po natin that God desires to be known. Not only because of the material things, blessings you are receiving. Not only by your prayers that He can answers, and not only by the problems that He gives solution. God wants us to desire na paskilalanin siya ng buong puso. Knowing God changes us. Ano po? Mas makikita natin yung pagbabago natin pag mas kinilala natin ang Panginoon. You will not understand His greatness if you don't know Him and you don't know the things that He is able. Ang tao na gustong magpasagip ay tumatawag ng tulong. Hindi tinatakbuhan o tinatalikuran ang mismong nagsasagip. If you want to be rescued, have the willingness of the heart to be rescued. You just need to know who He is and that He is able. Ano po? His greatness speaks louder when we are battling in silence. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon Diyos, na hindi namin maikukumpara, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin, Lord God, sa mga bagay na ibinibigay ng mundong to, Panginoon. Yung kadakilaan mo sa buhay namin, Panginoon Diyos, ay tunay na nararanasan ng bawat isa sa amin. But Lord, help us to draw closer to you, Panginoon. Mas patuloy mo kaming ilapit sa iyo, Panginoong Diyos, nang sa gayon, itong buhay na meron kami, Panginoon, hindi po masayang. Itong buhay na meron kami, Panginoon Diyos, ay magamit namin sa makabuluhang bagay. Help us, Lord, to seek you in every season of our life. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa buhay, Panginoon, na ibinigay mo, buhay ni Jesus na ipinagkaloob mo, Panginoon Diyos. Magmula nung ibinigay mo siya, naranasan niya ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at muli mong ipinakita ang kadakilaan mo sa pagbuhay sa Kanya matapos ang 3 araw, Panginoon. Dakila ka, Diyos. Dakilang Diyos ka, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, dahil sa kadakilaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin naranasan din ang kaligtasan. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, naranasan din yung pagmamahal.
Lord, sa oras na to, patuloy kaming nananalangin, sumasamo at isinusuko sa iyo, Panginoon Diyos, ang lahat-lahat, Panginoon, ng nabuhay na meron kami, Panginoon. Kung anuman, Panginoon, yung paghihirap, Panginoon, na meron kami sa ministry, Lord God, na meron kami sa laban na meron kami para sa aming pamilya, para sa aming mga mahal sa buhay, para sa aming buhay mismo, Panginoon Diyos. Alam namin, Lord God, that we should put our faith in you sa lahat ng pagkakataon. Help us, Lord God, to seek you in every challenges that we have, Lord God. Help us, Lord God, na tayuan namin, Panginoon, yung mga salita, Panginoong Diyos, na ibinibigay mo sa amin. Help us to stand firm on our faith, Lord. Patuloy mong ipakita at iparanas sa amin yung kadakilaan mo, kung paano mo kami iniligtas at sinagip sa mga mahihirap na parte ng buhay namin, Panginoon. Lord, alam namin, ang ilan sa amin nagkukulang, nagkakaroon ng pagkakasala na hindi lingid sa iyo, Panginoon Diyos. But Lord, continue to cleanse our hearts, cleanse our spirit, give us the renewal of mind and spirit, Lord God. Na sa gayon, Panginoon, mas makita namin, Panginoon, yung mga bagay na dapat naming hinuhope sa future, Lord. Mas patuloy pang pag-igtingin nito, Panginoon, yung relasyon namin sa iyo, Panginoon, dahil marami kaming mga bagay na dapat mapanghawakan mula sa iyo, Panginoon, kung paano ka namin ipapakilala, kung paano ka namin, Lord God, ihahayag. Lord, give us the heart with compassion. Panginoon, nang sa gayon makita namin sa puso namin, Lord, yung awa at pagmamahal namin sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Kung paano namin nakikita, Lord, yung assurance, Panginoon, na may buhay kami. Pagkatapos nito, Panginoon Diyos, gayon din, Lord, yung mga salita, Panginoon, na ipakita mo, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God, yung assurance ng buhay na meron din sila kung sila ay maniniwala at mananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin, kulang pa po, Panginoon Diyos, ang mga pasasalamat namin. Kulang pa ang mga bagay na ginagawa namin, Panginoon, upang higit na mapasalamatan ka namin, Lord, sa kadakilaan at pagligtas mo sa amin, Lord God. And Lord, we believe that our great God is not wearing any capes. Wala po kayong kahit anong ginagamit, Panginoon Diyos, kundi ang salita mo lamang para kami ay sagipin. And we thank you, Father God, that you have rescued us. We thank you, Father God, that you have saved us. We thank you, Father God, for your great revelation to our life. We pray that we manifest all the good things, Panginoon Diyos, na itinuturo mo sa buhay namin. Help us to apply those things, Panginoon, na sa gayon, hindi lang kami basta nakikinig, hindi lang kami basta, Panginoon, tumatanggap, but we are transformed by you in Jesus' name, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa dakilang araw na ito, sa dakilang buhay ng iyong anak, at sa kadakilaan mo mismo sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo po kami pagpalain, Panginoon Diyos. Patuloy kang kumilos sa buhay namin. At maraming salamat po sa banal na Espiritu, Panginoon Diyos, na patuloy mong hinahayaan na makasama namin sa lahat ng oras at pagkakataon, Panginoon. We manifest, Lord, the Holy Spirit, that it will move in our lives in every season, in every challenges, and every aspects of our life, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay muling magpuri sa ating Panginoon.
Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Amen. Kaya palakpakan po natin siya. Amen. Tunay nga po Diyos, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Never leave us nor forsake us. Kaya sa oras ito, tayo po'y dadako na sa tithes and offering. Meron lang po akong babasahin dito tungkol sa pagbibigay ng ikapu. Ang ikapu ay isang mahalagang konsepto sa Biblia na nagpapakita ng ating relasyon sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos. Una po, ang sabi, ang pagbibigay ng ikapu ay isang pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Ito ay isang paraan ng pagtitiwala sa Diyos na Siya ang magbibigay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tunay nga na ang pagbibigay sa ganitong gawain ng ating mga tithes and offering, ito pa ay pagtitiwala sa Panginoon na tunay na Siya ang magbibigay, magbabalik sa lahat ng ating mga binibigay sa Kanya ng sobra-sobra pa at tunay na siksik, liglig at umaapaw. Pangalawa po, ang pagbibigay ng ikapu ay isang paraan na pagsunod sa utos ng Diyos at ito'y sa pagpapakita ng ating pagkilala sa Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Ang sabi po rito, sa pagpapakita ng ating pagkilala sa Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Sabi din sa Malakay 3:10, alam na natin yun, no? Yung pag binigay natin ang bumbo, ang ating ikapu, ay tunay na Siya ang magbabalik sa atin ng siksik, liglig at mapa. Sabi nga rito, subukan niyong gawin to, kundi buksan ko ang mga durangawan ng langit at ibusin niyo ang masaganang pagpapala. Pangatlo po, ang pagbibigay ng ikapu ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Ito ay isang paraan ng pagtulong sa mga nangangailangan at sa gawain ng Diyos. No, pag inibig natin ang kapwa natin, ay nakakatupad tayo sa Kanyang kautusan. Sabi sa Roma 13:8. At tunay nga, sabi din sa 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganahin tayo sa lahat ng bagay, igit pa sa ating mga pangangailangan upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Kaya tunay na salita ng Diyos ay totoo at ito hindi nagbabago at patuloy itong ginaganap sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. Isang bagay na naalala ko nung na-testing yung faith ko nung sa Pasig pa kami nakatira, dumala ko sa isang gawain na ganito. Ang sabi ng preacher, ay nasa bagi kami ng pagbibigay. Sabi niya, kung ano yung nasa iyo ngayon, ibigay mo sa Panginoon. Yung nasa bulsa ko, pamasahe ko lang yun, papunta, pag-uwi. Kaya, parang na-conviction ako, binigay ko talaga yung nasa bulsa ko, at tunay nga na ako'y nagtitiwala na ang Diyos ang magbabalik noon. Kaya, malapit na mag-uwi yan, wala pa rin bumabalik sa akin. Hanggang sa malapit na kami sa pintuan, pauwi na ako, may kumamay sa akin. At pagkamay niya sa akin, meron akong nasalat na papel. Siguro, papel. Kaya talagang ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangakapag tayo sumunod. Sabi nga, maniwala ka muna at makikita mo yung kabutihan ng Diyos sa atin. Sa tao, believe first sa ating Diyos, believe first at makikita mo yung gagawin niya sa atin. Sa Diyos, sa mga tao, to see is to believe, sabi nga na. Kaya salamat sa Panginoon na patuloy na nangunguna sa bawat isa sa atin. Alam ko na ang Diyos ang siyang patuloy na magkukumbik sa bawat isa upang patuloy natin maibigay yung nararapat para sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, itaas po natin ang ating mga kapwa at tayo po tumayo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po, Diyos. Kung tunay na kami po ay susunod lamang sa iyo, Panginoon, mararanasan namin yung kamanga-manga na gagawin mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay na sa pagsunod ay nandoon yung
pagpapala. Kaya, Lord, salamat sa oras na ito na bahagi ng giving. Alam ko, Diyos, lahat kami ay nagnanais na makapagbigay sa iyo, Lord. Kaya patuloy na tinataas ko ang bawat isa. Ikaw ang siyang makumbik sa Panginoon upang patuloy po namin masunod ang iyong mga utos. Sabi mo nga sa iyong salita, kung iniibig niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Kaya salamat o Diyos, tunay nga ay biyaya sapat, sagana sa bawat isa amin. At hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, patuloy mong provide yung aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ay yung biyaya nga po, Diyos, ay patuloy po namin mararanasan to at mararanasan pa sapagkat yan ang nais mo sa iyong mga anak na patuloy namin malasap yung buhay na ganap at kasiyasiya na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, tinataas po namin ang mga salapi na ipapakalob ng iyong mga anak. Pagpalain mo ito, Lord. Kapon siya patuloy na magbalik ng siksik, liglig, at maapaw sa lahat mo ng mga may business. Patuloy mong i-bless ang kanilang mga business, kanilang mga trabaho, Panginoon. I-bless mo rin po ang mga pinagkakitaan ng mga bawat sa yung mga hindi pa makapagbigay, Panginoon. Ikaw ang siyang gumawa ng kaparaanan upang maranasan din nila, Panginoon, yung paano kasaya, kagalak yung magbigay para sa iyo, Panginoon. Kaya tunay nga, Diyos, patuloy po namin na ang kininang iyong mga pangako sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat ang iyong mga pangako ay totoo at ito'y patuloy mong ginaganap sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po, Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magkala. Praise the Lord. Sige po, yung malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God bless you. Amen. Praise the Lord. Sige po, lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon Diyos. Can we all raise our hands to God? This is our way po of surrendering our lives sa atin pong Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless your name, Lord. We honor you, Father, and we give you praise. Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa inyong salita. Maraming salamat sapagkat binuksan mo ang puso ng bawat isa sa amin. Lord, na walang iba na pwede, Panginoon Diyos, na magligtas sa amin kung hindi ikaw. Lord, you are the greatest, O God, rescuer, O God of all times. Lord, walang sino man na nakakakilala sa amin ng husto kung hindi ikaw lamang. Panginoong Jesus, hindi kami pwedeng magkubli. Hindi kami, Panginoong Jesus, pwedeng magtago. Sapagkat simula't simula pa, ikaw, Panginoong Jesus, ang nagligtas sa amin. Lord, thank you.
that you are not only our rescuer, you are not only our Savior, but you are our Lord, O God. Ikaw ang aming Panginoong Diyos. Ikaw, Panginoon, na nakakaalam ng simula at dulo ng buhay ng bawat isa sa amin. Lord, thank you, O God, because we believe that we are all unworthy, O God. Lord, ng pagmamahal, Panginoon Diyos, ngunit salamat, Panginoon Diyos, sa iyo. Lord, because right now, we believe, O God, Lord, that we have a good future, great future because of you. In Jesus' name, Lord, hindi namin, Panginoon Diyos, titignan kung ano man yung mga nangyayari sa paligid namin. Kung hindi, maniniwala kami, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Sapagkat, Lord, malinaw na malinaw, Panginoon Diyos, na ikaw po ang nakakaalam ng lahat na nangyayari sa amin, sitwasyon na pinagdaraan namin. You said in your word in Matthew 4:4 that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Lord, salamat sapagkat not only, O God, physically, Panginoon Diyos, na kami po ay inyong iniingatan, ngunit tinuturuan mo kami, Panginoon, na manangan, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Lord, salamat. Thank you so much, Lord, na alam namin na araw-araw na kami po, Panginoon Diyos, ay gagawa, Panginoon Diyos, anuman ang tungkulin, anuman ang mga responsibilities. Lord, hindi na kami mag-isa ngayon sapagkat kasama ka na namin, Panginoon Diyos, sa aming buhay. Lord, right now, we are even thankful for the life of God of Sister Catherine. Thank you, O God, for allowing her, O God, na patuloy na maglingkod sa iyo. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon Diyos, sa lahat ng areas ng kanyang buhay. Lord, give her the right direction. Patuloy, O Diyos, na manangan siya sa iyong salita. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon Diyos, ng kanyang mga pinagdaraanan sa buhay. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon Diyos, ng mga long-standing prayers niya, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Lord, patuloy mo siya lang ingatan. Ingatan mo siya kasama ng kanyang buong pamilya. Patuloy, O Diyos, na sila po ng kanyang pong mama, ng kanyang pong mga kapatid, ay patuloy, O Diyos, na maglilingkod sa inyo sa pangalan ni Jesus. And we even pray, Panginoon, ikaw po ang patuloy, Lord, na maglagay sa kanya not only the passion to serve you, but the compassion, O God, to serve other people, O God. And maraming pong salamat sa patuloy mo, O Diyos, na pag-iingat sa kanya. And we pray, Panginoon, ikaw po ang mag-enlarge, Panginoon, ang kanyang territory. Ikaw, Panginoon Diyos, ang patuloy na magbigay sa kanyang puso na kung paano mo siya pinagpala, Panginoon Diyos, na maranasan din ito ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lord, maraming pong salamat. At ganoon din kami, Panginoon Diyos, na nandito, whether those who are attending worship, O God, service online, at kami diyan na nandito sa bulwagan na ito. Lord, you know what's exactly, O God, in the heart of each and every one of us. Thank you, O God, for allowing us to serve you. Thank you for allowing us, O God, to worship you, O God. Lord, salamat sapagkat ang lahat ng bagay wala kaming ipagmamalaki, sapagkat ang lahat ng bagay nagmula sa inyo. Continue to elevate our way of worship unto you. Continue, O God, to elevate, O God, the faith, O God, of each and every one, knowing, O God, that we cannot do anything apart from you. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Lord, thank you. You are, O God, our great rescuer, O God. Maraming pong salamat. Lord, right now, as we temporarily depart on this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all now and forever. Everybody say, Amen. Ayan, natatapos na po ang ating gawain. Tayo po'y magkamayan. God bless us all po.